Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 17, 2024. Arangkada Balita. Narito na ang headlines para sa Arangkada Balita. Pagsusulong sa People's Initiative sa Chacha tuloy pa rin. Arangkada Balita. Pagtataas ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal pinangangambahan. Arangkada Balita. PUV Modernization Program ipinababasura sa Supreme Court. Arangkada Balita. Mga nasasayang na pagkain sa bansa mas lumala pa. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 5 katao patay sa pamamaril sa Puerto Rico. Arangkada Balita. Balitang pampalakasan, Manny Pacquiao itinanghal bilang honorary president ng Curry Fighting Championship. Arangkada Balita. Balita sa mundo ng showbiz, Aga Mulak at Julia Barreto sa isang pelikula. May chemistry nga ba? Arangkada Balita. At para sa ating viral news, sosyal na pusa na ispatan sa isang mall. Netizen, napasay ng bongga. Arangkada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang Arangkada Balita sa Nasino at Judith Estrada Larino. Ako po si Jen Patrolia. Arangkada Balita. Narito na ang mga detalye ng balita. Tuloy pa rin ang mga nagsusulong ng chart change sa People's Initiative. Ito ay sa kabila ng pag-giit ni Senator Amy Marcos sa dead-on arrival o wala ng kahahantungan pa ang isinasagawang People's Initiative upang maamyendahan ng 1987's Constitution. Paliwanag ng isa sa mga nagsusulong ng Chacha na si dating Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Hindi inaaksyonan ng Senado ang panukalang amyendahan ang economic provision ng saligang batas noon pang 18th Congress. Muli ring iginiit ni Atty. Garbin na hindi sila nagbibigay ng pera sa mga lalagda sa People Initiative upang amyendahan ng 1987 Constitution. Arangkada Balita. Dead on arrival na ang People's Initiative para sa charter change. Ito ay ayon kay Senator Amy Marcos, makarama kumbinsi ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na divisive ang pagsusulong ng Chacha, kaya inatasan ng Senado na manguna sa pagrepaso o pag-aaral sa mga economic provision sa konstitusyon na dapat amyendahan. Gayunman, ayon kay Senator Marcos, may ilan pa rin na ayaw tumigil sa pangangalap ng pirma. Ibinahagi pa ng senadora na may natatanggap siyang impormasyon ng mga kontratista o kontratista ng Department of Public Works and Highways ang pinakikilos ngayon para mangalap ng pirma at tumigil na muna ang mga alkalde at kongresista.
Samantala, kinalugod naman ni Senator Marcos ang paghahain ng resolusyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nagsusulong ng pag-amyenda sa ilang economic provision ng konstitusyon dahil mapipigilan nito ang pagtuloy na pagsusulong ng People's Initiative. Gayunman, iginiit ng senador na may peligro pa rin ito dahil bukod sa economic provision, maaaring may magtangka ng maisingit ang political provision sa pagsusulong ng Chacha. Sa kabila nito, sinabi ni Senator Marcos na bilang pakikisama, pag-aaralan niya ang isinusulong na economic Chacha. Arangkada Balita! Naniniwala naman si dating Finance Undersecretary Chelo Magno na hindi problema sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay dating Undersecretary Magno, hindi kailangan na amyendahan ang buong saligang batas para repasuhin ang ilang economic provisions nito. Kaugnay nito, nanawagan din ang dating opisyal sa publiko na maging mapagmatsyag sa ilang posibleng layunin ng People Initiative para maisulong ang Chacha. Nababahala naman si dating Undersecretary Magno na talamak na panloloko sa mga tao para magpapirma sa naturang People's Initiative tulad ng nawawala na ang mga programang tupad kundi maamyendahan ang 1987 Constitution. Arangkada Balita! Nababahala rin si dating Commission on Elections Commissioner Attorney Rene Sarmiento na magalaw ang political provision sa saligang batas sa isinusulong na charter change. Nangangamba si Attorney Sarmiento na gagalawin ang umiiral na term limit sa 1987's Constitution. Dagdag pa ng dating COMELEC Commissioner, kapag nagkaroon na ng Constituent Assembly, posibleng mapag-usapan ng political at judicial provision sa pag-amyendahan ng saligang batas. Panawagan pa ng abogado, magpasa na lamang ng mga bagong batas sa negosyo imbis na isulong ang Chacha. Arangkada Balita! Patuloy naman na humihiling ang Philippine Baking Industry Group na taas presyo sa Pinoy Tasty ay pandesal. Sa tala ng Department of Trade and Industry, naglalaro sa 2 pesos hanggang 2 pesos 50 centavos ang hiling na dagdag presyo ng Phil Baking sa Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Paliwanag ni Trade and Industry Assistant Secretary Amanda Nograles, ito'y dahil sa pagmamahal ng presyo ng raw materials tulad ng harina. Para kay panadero ng Pilipino President Luisito Chavez, may basihan ang hirit na taas presyo ng mga bakery at dapat itong pagbigyan ng DTI. Arangkada Balita! Samantala, tanggap muna tayo ng pag-uulat mula sa ating Pag-asa. At alamin na natin ang lagay ng panahon kay Miss Rhea Torres. Miss Rhea, magandang umaga po. Yes po, magandang umaga pa din po sa inyo. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan po, shear line pa rin ang patuloy na nakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao. Kaya asahan po natin ngayong araw ang mga kalat-kalat, mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa malaking bahagi ng Mindanao area. Lalo na po sa mga areas ng Caraga at Davao Region, asahan po natin hanggang sa mga next 2 to 3 days magpapatuloy po yung maulan na panahon dulot na epekto ng shear line. So asahan po natin posibilidad mga flash floods or landslides dulot ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas na mga pagulan. Sa ngayong araw po, patuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon sa bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya magiging maulap pa rin po yung kalangitan na may kasamang may sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at Camarines Norte. Samantalang dito sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, magpapatuloy maaliwalas na panahon, liban na lamang sa mga tsansang pulong-pulong may hina mga pagulan. Bagamat sa ngayon, wala po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Asahan po natin hanggang sa mga susunod na araw, magpapatuloy maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. At sa ngayon po, dahil pa rin po sa epekto ng hanging amihan, nakakataas po yung gale warning or babala sa mga matataas na mga pag-alon sa mga baybayin ng Northern Luzon at silangang baybayin ng ating bansa. Kaya delikado pa rin pong pumalaot, lalong-lalo na sa may mga maliit na sakyang pandagat.
Agwat ng temperatura ngayon sa Metro Manila maglalaro mula 22 to 31 degrees Celsius, 13 to 20 degrees naman dito sa Baguio City, sa Legazpi City 24 to 31 degrees Celsius, 25 to 30 sa Metro Cebu at 23 to 29 degrees Celsius naman sa Metro Davao. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Maraming salamat, Miss Rhea Torres. Samantala, tanggap muna tayo ng IZ Patrol. Presyo ng pagkain, inaasahang bababa sa 5% sa pamagitan ng farm-to-market roads at post-harvest facilities. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Inaasahang bababa ng 5% ang presyo ng mga produktong pagkain sa bansa sa pagtatayo ng farm-to-market roads at post-harvest facilities. Sa press briefing sa Malacanang, inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na marami pa rin lugar kung saan mas mahal pa ang gastos sa pagbababa ng gulay mula sa mundo kaysa sa mismong presyo nito. Kaugnay ito kung mailalagay umano ang farm-to-market roads sa mga angkop na lugar ay naasahang may bababa nito ng 5% ang presyo ng pagkain. Samantala, nakikita rin bababa ng 5% ang presyo ng bigas sa pagtatayo ng post-harvest facilities upang maibsan ang wastage, yung pagkabulok ng mga ani kung saan maaaring makakaibit daw nito ang magandang lagay ng world market at pagdalang ng mga kalamidad. Sisikapin din ni Laurel na makamit ang 20 pesos na bigas na pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 13, Gilbert Perdes. Emergency Employment Program ng Department of Labor. Hindi maaaring gamiting panunuhol sa mga lalagda sa People's Initiative. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 5, ay Yupang. Nilinaw ni Labor Secretary Benvenido Laguesma na hindi maaaring gamitin ang tupad program o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers upang palagdayin, papirmahin ang mamamaya sa isinusulong na People's Initiative o PI. Ang paglilinaw ni Laguesma ay sa harap ng aligasyon na ang Emergency Employment Program ng DOLE ay ginagamit ng mga nagsusulong ng PI, People's Initiative, upang mapapirma ang mga mamayan dito sa PI. Ayon sa kalihim, hindi maaaring ipangako ang tupad program, lalo na't may prosesong sinusunod, gaya ng profiling, kung kwalipikado ang isang aplikante, at dapat masunod yung mga rekisito sa documentation na itinakda ng Commission on Audit. Paliwanag pa ng Labor Chief na tupad program ay cash for work, hindi dole out, kundi ito ay pinagtatrabahuan at may minimum at maximum period na ang sweldo ay lisunod sa kasalukuyan at minimum wage sa anumang rehiyon na mayroong programa ang DOLE. Kalulungkutan niya siya dahil ang tupad ay magandang programa na ang layunin ay matulong sa tinatawag na sektor na disadvantaged at displaced workers. Git ni Secretary Laguesma, hindi pa hihintulutan ng DOLE na maging kasangkapan ng kagawaran sa mga gawaing hindi angkop sa batas. Ito si Patrol number 5. Ay yung pangkaparasyon elemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 5. Ay Yupang ko, Malacanang, handang sumagot sa petisyon sa Korte Suprema hinggil sa unprogram funds. Ayon kay Secretary Garafil. Iyahatid yan ang balitang yan ni Patrol 13, Gilbert Perdes.
Tutugon ang Executive Department ng naaayon kapag hiningi ng Korte Suprema. Ito ang sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil kaugnay ng petisyong inihain ni na Representatives Edsel Lagman, Gabriel Bordado at Mujib Hataman. Kinwestiyon kasi ng mga mababatas sa Kamara ang constitutionality ng 449.50 billion pesos na unprogrammed funds na nakapaloob sa pambansang budget ngayong taon. Kabilang naman sa mga respondent sa usapin, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman at National Treasurer Rosalia De Leon. Hiniling ng minorya ng mga mababatas sa Korte Suprema na mag-issue ng Temporary Restraining Order, TRO, o Writ of Preliminary Injunctions para pigilang mailabas ang naturang pondo. Patrol 13, Gilbert Perdes, para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 13, Gilbert Perdes, Manila Police District. Sinimula na ang paghahanda para sa Lakbayaw Festival sa Pista ng Santo Niño sa Tondo, Maynila na nakatakda sa araw ng Linggo, Enero 21. Hatid yan ang balitang yan ni Patrol 5, Aya Yopangco. Sinimula na ng Manila Police District ang paghahanda para sa Lakbayaw Festival sa Pista ng Santo Niño sa Tondo, Maynila na nakatakda sa January 21, araw ng Linggo. Ayon sa Manila Police District, bilang bahagi ng security measures, ipagbabawal muna ang mga street vendors sa Ilaya Street mula January 15 hanggang sa mismong araw ng kapistahan. Ito ay upang bigyang daan ang libo-libong deboto na inaasahang daragsa sa lugar para sa pagdiriwang. Sinabi rin ni Manila Police District Police Station 2 Commander Lieutenant Colonel Wilson Villaruel na magsasagawa ang kanilang mga tauhan ng regular routine patrolling sa paligid ng Santo Niño Church upang mapanatili ang kalinisan sa lugar habang sinimulan na rin yung flashing operation sa magiging ruta ng prosesyon. Magdi-deploy naman ang MPD ng karagdagang tauhan upang panatilihin ang seguridad sa kapistahan ng Santo Niño. It is Patrol number 5. Ay, upang kaparasyon pala metodong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 5. Aya Yopangco, 2 Koreano arestado matapos makitaan ng 2.92 kilo ng shabu sa bagahe. Ihahatid ang balitang yan ni Patrol 45, Raul Lesperas. Arestado ang 2 Korean national matapos makitaan ng mahigit sa 2 kilo o 2.92 kilo na shabu sa kanilang mga bagahe. Na pag-alaman ng Philippine Drug Enforcement Agency na papaalis ang Korean national na sina Seong Hae Lee at Yoon Hae Kwak, pawang mga pasahero ng isang commercial airlines na may flight number LJ030 patungo ng Incheon, Korea, nang makita sa Clark International Airport ang 2 brown envelope na naglalaman ng 2.92 kilos ng shabu. Agad namang itinun over ng Office for Transport Security o OTS na siyang nakakita sa shabu sa kanilang mga bagahe sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa investigasyon at alamin ang ang impormasyon kung saan nakuha o saan nakuha sa Pilipinas ang droga na nakumpiska sa 2 Korean national. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama para sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Arangkada Balita! At muli pong nagbabalik ang Arangkada Balita sa oras ng alas 5:29. At narito pa ang mga malalaking mga balita.
Pinababasura ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Supreme Court ang petisyon kaugnay sa legalidad ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon sa dalawang ahensya, dapat i-dismiss ang naturang petisyon ng mga transport group dahil sa kawalan ng merito. Paliwanag pa ng DOTR at LTFRB ang mga kwestiyon na direktiba nila ay hindi labag sa due process, equal protection, right against unreasonable seizures, at right to freedom of association. Nabatid na una ng hiniling na ng mga petitioners na mapawalang bisa ang ilang direktiba ng DOTR at LTFRB, kabilang ang deadline ng consolidation, gayon din ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa PUV Modernization Program. Arangkada Balita! Kumpiyansa naman ang grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston sa ipinasang motion for intervention ng grupong Pasang Mazda sa Supreme Court. Ayon kay Piston National President Camote Floranda, tuloy pa rin ang kanilang petisyon para sa temporary restraining order sa korte hinggil sa suspension PUV Modernization Program. Samantala, bukod sa nasabing grupo, kaisa rin ang grupong AltoDAP at LTAP sa nagpapakita ng suporta sa PUV Modernization at naghain ng motion sa Supreme Court. Kumpiyansa ang mga grupo ng transportasyon na magandang madudulot ng modernisasyon, higit lalo na sa labor standards para sa mga driver, operator at transport worker. Arangkada Balita! Tanggap muna tayo ng Metro Patrol. Akusado sa kasong frustrated murder, naaresto sa Caloocan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Mama Beth Samson. Mama Beth, magandang umaga. Good morning, Miss Jen. Nagtapos din ang pagtatago sa batas ng isang akusado makaraang maaresto ng Caloocan City Police sa bisa ng warrant of arrest. Nadamba ng mga tauhan ng warrant and subpoena section sa pamumuno ni Police Major Johnson Orel F. Tiglao, Chief IDMS, kasama ang 5 iba pa makaraang magsagawa ng manhunt operation na nagresulta sa pagkaaresto sa akusado gamit ang body-worn camera at alternative recording device alas 6:15 ng hapon sa Phase 7C, Package 7, Block 55, Excess Lot, Barangay 176, Barangay Silang, Caloocan City. Kinilala naman ni Caloocan City Police Chief Police Colonel Ruben Lacuesta ang akusado na si alias Romel, 35, isang farmer ng Barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. Ang warrant of arrest ay inisyu ni Honorable Rose Sharon Santiago Cordero Avila ng RTC Branch 129, Caloocan City noong December 18, 2023 sa kasong attempted murder. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang metodong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Beth Samson. Sa iba pang detalye ng balita, hinarang ng mga pulis ang transport caravan ng grupong Piston at Manibela sa Welcome Rotonda, Quezon City. Patungo dapat ang dalawang transport group sa Menjola bilang protesta sa consolidation ng Public Utility Modernization Program nang sila'y harangin ng mga otoridad. Sinubukan pang nakiusap ng mga lider ng Piston at Manibela sa mga pulis na patuloyin sila hanggang Menjola. Ngunit pinayagan lamang ang dalawang grupo na makapuntang Espanya. Sa panayam ng DWIZ, pinaliwanag ng isa sa mga miyembro ng Manibela na kinilalang si Dennis na nais lamang nilang iparating ang kanilang pagtutol sa PUV PUV consolidation ng pamahalaan. Hello. Kasi pinaglalaban namin dito kabuhayan ng mga bawat isa sa amin. Pinatigil kami, sana kami kukuha ng pangbuhay sa aming pamilya. Yung mga nag-aaral namin mga anak, o paano na yung kinabukasan ng mga makaangat ng isang driver dahil sa mga anak na pinag-aaral. 1,000 ang gugutumin ng gobyerno. Hindi naman kami manggugulo, ipaparating lang namin yung kagustuhan namin, huwag ipagpatuloy ang consolidation. Dahil gutom talaga kami lahat. Ayun.
Yan ang tinig ni Dennis, miyembro ng Manibela sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Itinanggi naman ng Philippine National Police na hinarangan nila ang mga tsuper sa Cavite at Bulacan na sasali sa transport caravan. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Colonel Jean Fajardo, walang maipakitang kaukulang dokumento tulad ng special permit para makalabas sa kanilang ruta ang ilang tsuper. Nanghingan sila nito ng mga tauhan ng Land Transportation Office. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, walang maipakitang ORCR ang ilan pa sa kanila. Pagtitiyak naman ng opisyal, maximum tolerance ang ipatutupad ng PNP sa transport caravan. Arangkada Balita! Tanggap muna tayo ng Ronda Probinsya. Supporter ng Communist Terrorist Group nagbalik loob sa pamahalaan, armas at bala nito ay sinuko. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Ronald Idol Domingo. Ronald, magandang umaga. Magandang umaga kasamang Jen. Isang supporter ng Communist Terrorist Group ang kusang nagbalik loob sa pamahalaan kung saan maging ang armas nito ay isinoko. Ang naturang individual ay kinilalang si alias Buboy at ang isinuko nitong armas ay isang improvised 12-gauge shotgun na may 2 bala. Batay sa ulat, nagtungo ang operatiba ng PNP Lasam sa Barangay Nicolas, Agatep, Lasem, Cagayan upang mapadali ang pagbabalik loob ni Buboy. Ayon rito, taong 2006, nang pumunta sa kanilang lugar ang mga CTG, partikular sa kanilang bahay, at doon siya nirecruit, nagsilbi bilang pod carrier sa loob ng bulbunduking bahagi ng Santo Niño, Baggao, Gataran at Lasam, Cagayan. 14 na taon siyang nagsilbi sa grupo bago siya na pagpasiyang putulin ang ugnayan nito sa mga ito upang makapamuhunan ng normal kasama ang kanyang pamilya. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Julio S. Grospe Jr., Provincial Director si Buboy ay pang-4 na nagbalik loob sa mga Cagayano Caps na may isinukong armas. Inaasahan namin na dadami pa ang katulad ng mga ito, lalo na't meron na ulit amnestia at may mga nag-aantay na benepisyo para sa mga ito. Aasahan ng mga ito na susuporta ang Cagayano Caps upang mapakinabangan nila ang mga programa ng pamahalaan ani ng Provincial Director. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Ronald Idol Domingo. Sa iba pang detalye ng mga balita, pananagutin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga nasa likod ng pangaharang sa mga pasahero sa isinasagawang kilos protesta ng grupong Manibela. Ang pahayag ay ginawa ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III kasunod ng ulat ng pangaharang sa mga sasakyan, partikular ang mga napapasok ng mga Metro Manila galing sa mga kalapit na lalawigan. Ayon kay Chairman Guadis, hindi kukonsintihin ng ahensya ang ganitong gawain na makakaapekto sa kanilang kabuhayan o pag-aaral. Binigyan din pa ng opisyal na ang naturang hakbang ay labag sa layunin ng LTFRB na makapagbigay ng ligtas, maginhawa at maayos na paglalakbay ng mga pasahero. Kaugnay nito, hinikayat ng ahensya ang mga nagpoprotesta na huwag hadlangan ang mga iba pang jeepney driver na naghahanap buhay. Arangkada Balita! Handa namang magbigay ng tulong ang Department of Transportation sa mga driver at operator na nabigong i-consolidate ang kanilang mga prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sinabi ni Office of Transportation Cooperatives Chairman Jesus Ferdinand Ortega na kabilang sa mga programa na ipinatupad ng DOTR sa tulong ng iba pang ahensya ay ang
et Supernura Program. Layo nitong mapabuti ang kabuhayan ng mga driver at operator na apektado ng naturang programa. Nagbigay ng pondo ang DOTR sa Entrepreneur Program upang matulungan ang Labor Department na isasagawa ng DOLE Integrated Livelihood Program na naglalayong magbibigay ng puhunan at capacity building sa kabuhayan at entrepreneurship para sa mga apektadong manggagawa. Arangkada Balita! Tanggap muna tayo ng Ronda Probinsya. Dalaga nalunod habang nagkakaya kasama ang alagang aso sa dagat na sakop sa Mabini, Batangas. Ihahatid ang detalyeng ng balitang yan ni Arman Cambe. Arman, magandang umaga. Isang dalagang nasawi matapos na malunod habang nagkakayak kasama ng kanyang alagang aso sa dagat sa Barangay San Teodoro, Mabini, Batangas. Kinilala ng pulis ang biktima na si Laurent Catino Maravillo, 40 anyos, at residente ng Sitio Maligaya, Barangay San Isidro, Cantipolo City, Rizal. Sa investigasyon ng pulisya, nagsaga muna ng kayak activity sa dagat si Maravillo kasama ng aso nito nang walang suot na life vest habang papalayo sa Pampang. Napadpad umano sa gitnang bahagi ng dagat ang dalaga at nawala na lang ito nang hinahanap ng kanyang mga kasamahan. Nalaman na patay na ang biktima ng i-report ng mga crew ng barkong Island Star M Lines na nakakita sa bangkay na palutang-lutang sa gitna ng dagat. Inimbestigahan pa ng mga otoridad ang tunay na nangyari sa naturang biktima. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Arman Cambe. Sa iba pang tampok na balita, nilinaw ng Department of Transportation na hindi solong babayaran ng mga jeepney driver ang monthly amortization ng mga modernong jeepney sa oras na umanib sa kooperatiba o korporasyon. Ito'y may kaugnayan pa rin sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ginawa ni Office of Transportation Cooperatives Chairman Jesus Ferdinand Ortega ang paglilinaw kasunod ng mga ulat ng ang buwan ng bayad ng mga modernong jeepney ay babayaran ng mga drivers. Ayon kay OTC Chairman Ortega, dahil kabilang ng mga tsoper sa kooperatiba o kooperasyon, ang entity na ang mga magmamayari o bibili at magbabayad ng kanilang mga units. Dahil dito, kailangan muna nilang lumikha ang mga kooperatiba ng budget plan, kabilang ang sweldo ng mga tsopera, maging ang mga monthly amortization para sa mga units. Arangkada Balita! Papasada pa rin sa Pebrero 1 ang ilang jeepney drivers na hindi nakakapag-consolidate ng prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon sa Mabini Divisoria Baclaran Jeepney Operators Drivers Association, sa ilalim ng pamumuno ng grupong Piston, maghahanap sila ng timing upang hindi sila mahuli sa kalsada. Sakaling hinuli naman sila, ihihingan nila ng dokumento kung iligal ang kanilang operasyon. Pero sa oras na legal ang paghuhuli sa kanila, ay wala na silang magagawa kundi sumunod na lamang sa pamahalaan. Bukas naman ang nasabing grupo na sumama sa mga kooperatiba sakaling kunin silang driver. Arangkada Balita! Tumaas pa ang mga nasasayang na pagkain sa Pilipinas. Batay sa datos ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, tumaas sa 76 grams ang mga nasasayang na pagkain sa isang araw na isang pamilya noong 2018 at 2019. Ito'y kumpara sa 72 grams na nasasayang na pagkain sa isang araw noong 2015. Paliwanag ng DOST FNRI, malaking bahagi ang kanin sa mga nasasayang na pagkain na aabot sa 53 grams. Nasa 8 grams naman ang nasasayang na pagkain ang nasasayang na gulay, habang nasa 5 grams naman ang nasasayang na isda. Arangkada Balita! Ibinida naman ni Agriculture Secretary
Francisco Chu Laurel Jr. na hindi pa rin susukuan na maipatupad ang pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa bansa. Sinabi ni Agriculture Secretary Laurel na puspusan na ang interventions o hakbang na ginagawa ng pamahalaan para mapataas ang produksyon ng bigas sa bansa. Anya, ang pagpapatayo ng farm-to-market roads at mga storage facility kung saan nasa 1.2 million na sakahan pa ang walang irigasyon at kailangan pa ng pondong 1.2 trillion pesos. Paliwanag pa ng kalihim na mas maganda na may target na kailangang abutin ng pamahalaan para maibaba ang presyo ng bigas. Arangkada Balita! Muli namang siniguro ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maganda ang supply ng bigas nitong Disyembre o noong Disyembre taong 2023 hanggang Enero ng taong kasalukuyan dahil padating na ang inaangkat na bigas. Kasabay na nakatakdang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam ngayong Enero, isinasapinal na rin ang Memorandum of Agreement na nagagarantiya para patuloy sa pag-aangkat ng bigas sa nasabing bansa. Arangkada Balita! Pipirma naman ang Pilipinas at Vietnam sa isang rice trade agreement upang matiyak ang food security sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., halos tapos na ang draft para sa naturang rice trade agreement. Sa ilalim ng kasunduan, magsusupply ng bigas ang Vietnam sa Pilipinas kahit sa panahon ng kalamidad. Nakatakda namang bibisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Vietnam sa katapusan ng Enero. Sa iba pang mga tampok ng balita, sumadsad ang presyo ng ilang gulay sa mga pamilihan sa Benguet. Sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, naglalaro sa 13 pesos hanggang 15 pesos ang presyo ng kada kilo ng green repolyo, habang 16 pesos hanggang 30 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng carrots. Aabot din sa 10 pesos hanggang 12 pesos ang kada kilo ng Chinese cabbage o wombok. Paliwanag pa ng mga magsasaka sa Benguet na si Jeffrey Tomas, ito'y dahil sa oversupply ng gulay sa lugar. Arangkada Balita! Inagahan naman ng ilang magsasaka sa Benguet ang pag-aani ng ilang gulay. Ito'y sa gitna ng tumitinding lamig sa lugar na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng frost o andap sa ilang gulay. Sa barangay Power Atoka, Benguet, maagang nag-ani ang mga magsasaka ng mga repolyo upang hindi tuluyang masira ang andap o frost ang mga nasa 15 toneladang tanim nila sa nasabing gulay. Ngunit hindi na naisalba ng mga magsasaka ang tone-tonelada nilang pananim na Chinese cabbage matapos hindi sila makapag-ani nitong nakaraang linggo dahil hinihintay nilang magmahal ito para kumita kahit papano. Patapos sumadsad sa 3 pesos hanggang 4 pesos ang presyo nito. Arangkada Balita! Itinanggi naman ng Department of Agriculture na sobra ang supply ng ilang gulay. Ito'y sa gitna ng mga kumakalat na video ng mga gulay na itinatapon na lamang at pagsasadsad sa presyo nito sa ilang pamilihan sa Benguet. Ayon kay Assistant Secretary De Mesa, iniuulat sa kanila ng mga Regional Field Office ng DA sa Cordillera na walang oversupply sa ilang gulay tulad ng wombong at repolyo. Matatandang lumutang ang isang video sa Tinok, Ifugao na itinatapon ng mga repolyo matapos walang bumili nito sa bagsakan ng gulay sa Benguet. Arangkada Balita!
Tinatayang aabot sa 30% ng produktong agrikultura ang nasasayang o nasisira sa bansa kada taon. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ito'y dahil sa mahina ang logistics system ng food supply chain ng Pilipinas. Anya, kung maayos ang logistics ng system, mababawasan ng 10 hanggang 15% ang presyo ng mga gulay at high-value crops gaya ng prutas. Paglilinaw pa ng kalihim ng 30% of West Age ay batay lamang sa kanyang personal na nararanasan sa pagnenegosyo at hindi base sa datos. Una nang inilatag ng DA o inilatag ni Agriculture Secretary Chu Laurel kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 3-year plan na para sa masaganang bagong Pilipinas na naglalayong pataasin ang produksyon ng agri-fishery industry. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 5 katao patay sa pamamaril sa Puerto Rico matapos ipilit ng mga otoridad na isara ang isang bahagi ng highway sa Puerto Rico. Natagpuan ng 5 nasawi sa loob ng isang pick-up sa silangang coastal town ng Sebia, habang ang ika-4 ay nakita sa semento at ang 5 naman ay dead on arrival. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang dahilan o sanhi ng pamamaril, bagamat ang pinaniniwalaan ni Police Commissioner Antonio Lopez na may kaugnayan ito sa drug trafficking. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Itinalaga si 8th Division World Champion at dating Senador Manny Pacquiao bilang honorary president ng Kerry Fighting Championship. Nabatid ng CFC ang unang professional boxing championship ng Taiwan. Itinuturing naman ng Team Pacquiao na isang strategic effort ang naturang hakbang upang palakasin ang boxing scene sa bansa, gayon din ang international collaboration. Samantala, nakatakda namang sumabak ang 8th Division champ sa isang hiwalay na exhibition match kontra sa Muay Thai legend na si Bukaw Bob Bonchamek sa Abril 20 na gaganapin sa Bangkok. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Magtatambal sa isang pelikula sina Aga Mulak at aktres na si Julia Barreto. Magsasama ang dalawa para sa upcoming film na Ikaw Pa Rin Ang Pipiliin Ko, na nakatakdang ipalabas sa mga sinehan sa susunod na buwan. Batay sa trailer na pelikula, guro ang role ni Aga habang estudyante naman si Julia. Matatandoong 1984 ay naging leading lady ni Aga si Gretchen Barreto para sa pelikulang Miguelito ang Batang Rebelde, habang si Claudine Barreto naman ay nakasama ng aktor sa mga pelikulang Kailangan Kita at Dubai. Arangkada Balita! At para sa ating viral news, naispatan ng mga netizen ang isang pusa habang komportableng natutulog sa isang pantalon na ibinebenta sa isang mall sa Taguig City. Ayon kay Esteban Beda Cabanos III, Assistant Vice President at General Manager ng McKinley Hill, matagal nang nasabing pusa sa mall at mula sa pagiging ligaw na pusa ay inaalagaan na lamang ito ng bawat nagtatrabaho sa Venice Grand Canal Mall sa McKinley Hill. Sa nasabing lungsod, inilarawan pa ni Cabanos na si Cola bilang regular guest ng mall at isa sa mga nakapagbigay atraksyon din sa mga mall goer. Arangkada Balita! At dyan na lamang po nagtatapos ang Arangkada Balita. Maraming salamat po sa mga aming mga nakagapay at nakasubaybay sa DWIZ 882 at Aliw 23. Sa ngalan ni Drew Nasino at Judith Strada Larino, ako po si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.